higit kung kailangan ang atensyon ng mga magulang. Kaya tayo po, ang mga magulang natin ay mag-full attention sa ating pong mahalagang pag-uusapan. Sapagkat nakita ko na marami mga baby sa atin ngayon. At marami magkakaroon pa ng baby. Ang ating church, Santa Cruz at Lumbang ay pinagpapala ng Diyos. Maraming mga mag-asawa, maraming mga kabataan na lumalaki. At ibig ko, kasi ako'y lumaki na tayong mga magulang ay hindi nagkulang sa kanila. Amen? Amen? Kaya ibig ko po ang inyong quotation at kayo may dadalhin ko sa book 2 Chronicles chapter 33. The book of 2 Chronicles chapter 33. Second Chronicles, chapter 33. Okay, nakatayo po. In book 2 Chronicles. Chapter 33. Alright, nandiyan po kayo? Okay. Now, susundan niyo po ako, ha? Magkaroon tayo ng sabayang pagbasa, no? At habang binibigyan ko ng konting paliwanag ng bawat talata, ano po? 2 Chronicles 33. Now, verse number 1, tayo lahat. Manasseh was 12 years old when he began to reign, and he reigned 55 years in Jerusalem. Siya po yung hari. Ilang taon siya na naghari? Okay, ilang taon? 12 years old. At naghari siya gaano kahaba? 55 years siya naghari. When, verse number 2, but did that which was evil in the sight of the Lord. Masama siyang hari, like unto the abomination of the heathen, whom the Lord had cast out before the children of Israel. He built again the high places which Hezekiah his father had broken down, and he reared up altars for Baalim and made groves, and worship all the hosts of heaven and serve them. Siya po talagang, idolaters. Diba? Nagsimula siyang sumamba sa Diyos-Diyosan na katulad ng mga pagano na pinalayas ng Diyos sa kanila pong harapan. Number 5, he built altars in the house of the Lord, whereof the Lord had said in Jerusalem, shall my name be forever. Can you imagine? Maging yung templo ng Diyos. Kaya tinayo ni Solomon. Kaya niyo po? Doon niya nilagay yung mga Diyos-Diyosan. Number 6, and he caused his children to pass through the fire in the valley of the son Hinnom. Nakati mo? Naghahandog din siya ng bata. Kata mo, meron siyang anak na inoper niya rin bilang handog sa Diyos-Diyosan. Nakita niyo po kung gaano siya kasama? Okay, at he observed also times and used enchantment and used witchcraft and dealt with familiar spirit. Napakasamang hari. Di ba? Kumukonsulta siya maging sa mga espiritista, maging sa mga pag-aaral ng horoscope, sa demon yan yung mga hula-hula na ganyan. Di ba? Amen? Okay. At meron siya din mga magic. Nakatinig po? With wizard, he wrought much evil in the sight of the Lord to provoke God to anger. Number 7, and he set carved image, the idol which he had made in the house of God, which God had said to David and to Solomon, in this house and in Jerusalem, which I have chosen before the times of Israel, will I put my name forever. Number 8, so King Manasseh made Judah, talakas na? Dalakas, and the inhabitants of Jerusalem to err and to do what? Worse than the heathen. Ito man, sa bakit yung hari, siyempre, yung kanyang bansang nakasakupan, nagalag niya rin.
sinumba, di ba? Kay Diyos-Diyosan. At talagang kanilang ginamit ang Diyos. Okay? Whom the Lord had destroyed before the children of Israel. Number 10, and the Lord? Alright, so ang Diyos, nagsugo pa rin yung Lord ng mga propeta upang siya'y sawahin, i-rebuke, ituwid, but they would not what? Pero hindi siya nakinig. Alright, number 11, pangalakas, wherefore? Okay, bilang hatol ng Diyos, bilang pausa ng Lord, ipinahintulot ng Lord na sila po'y matalo sa digmaan ng Assyria. Nakatayo yun? Amen? Natalo sila. At itong si Manasseh ay nabihag ng hari ng Assyria. Nakatayo yun, David? Nakatayo mo? Bilang hatol, which took Manasseh among what? Hinanap ko, anong ibig sabihin nung among the tours? Nakita ko ang ibig sabihin ay nilagyan ng kawit yung kanyang ilong na parang baka. Hinihila-hila siya. Papauwi ng Assyria. Nakati mo? At siya ginapos, ibinalanggo na nakatanika na doon sa Babylon. Na maliwanag, ito'y hatol ng Diyos sa kanyang kasamaan. Naliwanag ba? But sa Israel, number 12. And when he was in affliction, makikita niyo dito ang Diyos mahabagin pa rin. Sapagkat nung siya naghihirap na, he besought the Lord, tumawag siya sa Panginoon Diyos, at nagpakababat na mainam before the God of his father. Number 13, and he prayed unto him, and he was entreated of him, and heard his supplication, and brought him again to Jerusalem into his kingdom. Then Manasseh what? Alright, naligtas siya. Di ba? Nakakilala sa Panginoon. Kaya pag-uwi niya sa Jerusalem, nagsimula siyang ibagin at tanggalin yung kanyang mga Diyos-Diyosan at nagsimula siyang mamuhay ng tama. Now, verse number 20, namatay na siya. So Manasseh slept with his fathers, and they buried him in his own house. And pakikinuta na, okay, ano yung pangalan ng hari? Manasseh. Sino yung kanyang bumalik sa kanya na kanyang anak na si mamatay? Si Amon isa ang naghari na kanyang kapalit. Now, Amon was 2 and 20 years old when he began to reign, and reigned 2 years in Jerusalem. So, tayo po ako, but he did that which was evil in the sight of the Lord. As did Manasseh his father, for Amon sacrificed unto all the carved images which Manasseh his father had made, and served them, and he humbled not himself before the Lord as Manasseh his father had humbled himself. But Amon what? Okay, kung naging masama yung kanyang amang si Manasseh, higit pa siyang naging mas masama. Alright? Okay, Amon trespassed more and more, 24 times and his servant what? Conspired against him and slew him in his own house. Now, merong paniniwala ang maraming tao na yung kasamaan ng magulang minamana ng anak. Okay. Basagulero yan kasi basagulero yung kanyang ama. Mainit ang ulo niya. Kasi
kasi ganyan ang tatay niyan. Ganyan mga ng tao yan, malilikot ang kamay niya. Hindi mo habang lalakad, dumagano gano'n. Kasi malilikot ang kamay. But Christian, listen carefully, sins and habit are not inherited. Makalakas nga, sabi ko, sins and habit are not inherited. Sins and habit are learned. Okay? Hindi ito minamana. Ito'y natututuhan. Isipin, hindi sapagkat ang magulang may alcoholic, ay magiging alcoholic ka rin. Hindi sapagkat ang iyong magulang ay magsusugal, ay magiging manunugal ka rin. Sins and habit are what? Are not inherited. Sin and habit are what? Yes, learn. Okay? Kaya ngayong umaga, yun ang ating pag-uusapan. Learn evil habits. Learn evil habits. Panginoon, ako po yung patubayan at lahat ng iyong mga tagapakinig. My Lord, help me, my Lord. Ipahayag ko yung salita mo na maliwanag, maayos, at higit sa lahat, Lord, I pray, na lahat ng mga tao mong narito ngayon naman, ay bigyan mo ng unawa, bigyan mo ng diwanag, bigyan mo ng kaubaang loob, upang tuparin, gawin yung nais mo sa aming buhay. Hinihiling ko ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright. Learn evil habits. Okay. Masamang gawin na natutuhan, hindi minana. Amen, Christian? Amen? Take a question, ha? You see, you do what you do because you choose to do it. You do what you do because what? You choose. Hindi mo gawin eh. Si Adam and Eve, yung nasa inyo kaninang umaga, ay nilikha ng Diyos, hindi robot. Kundi meron what? Free will. Diba? Free will. Amen? Pinapili ng Diyos, hindi ba? Lahat ng klaseng bunga ng punong kahoy, malagyan yung makakain. Huwag lang yung nasa gitna. Maliwanag? Testing, di ba? Amen? Very clear. Lahat, pwede yung kabag lang yung nasa gitna. Iisa, di ba? At binanggit natin sa oras na kinain niya, walang pagsalang kayo'y mamatay. Pinang salita ng Diyos. But sad to say, mas naniwala sila sa salita ng diablo na hindi sila mamatay. You follow me siya? May pagpipilian. Amen? Amen? Pagka sinunod nila ang Diyos, magmamature sila. At na magiging mga anak nila ay righteous. Mabubuhay ng mahabang panahon for eternity pa siguro. You follow me? At nagkirin tayo ang siyang may dominion, di ba? Parang Lord, tayo, ng mundo nito. Para lang. Hindi naman talaga. Amen? Tayo master, human, master of the universe. Di ba namin? But they choose what? To disobey God. Mas pinili nila na pakinggan ang salita ng diablo. Alright? So sin and habit are not what? Are not inherited. Sins and habit are what? Learn. Alright? In Romans 14, verse number 12, tingnan niyo po muna, babalik tayo dito, ano? Ito ang ating trata. Ipita niyo po yung second Chronicles. Anong sabi ng Romans 14:12? So then, every one of us, di ba? Every one of us shall what? Shall give account of himself to God. Bawat isa. Kaya hindi mo pwedeng isisi na, Lord, kaya ako naging salbahe sapagkat salbahe magulang ko. No. Bawat isa ay magsusulit. Ang magulang mo magsusulit, ikaw magsusulit. Bakit naging ganyan ang pagkatao mo? Okay. Yes, you do what you do because you choose to do it. Alright? Now, malamang yung
was evil in the sight of the Lord. Diba? Amen, Kisha? Ang sumunod, as did Manasseh, his father. You see? Maliwanag, Amon learned, nakikinig kayo? Amon learned to do evil from his father, Manasseh. Hindi minana, kundi what? Natutuhan. Di ba namin? Natutuhan. Amon learned. Papaano sasamba, papaano magsasakripisyo ng tao sa kanyang Diyos-Diyosan. Gaya ng nakita ng ginagawa ng kanyang amang si Manasseh noong mga nakaraang panahon. Ako di ba ako? Ano kasi? Kasi bakit bata pa siya, nakikita niya yung kanyang tatay. Di ba? Ano nang ba ng Diyos-Diyosan? Pinanonood niya. Yun ang kanyang nakalakihan. Di ba? So yun ang binagyan niya. Now, ang malungkot dito, mga kapatid, nakita na, si Manasseh na kanyang tatay, di ba nagsisi? Nung naghihirap na. Amen? Nagsisi siya. Di ba? Nakakilala sa Lord. Kaya nung siya palayain ng Babylonia at umuwi, inayos din yung kanyang buhay. Pero ang malungkot, mga kapatid, ang malungkot, nung panahon na si Manasseh ay bumalik sa Jerusalem at itama yung kanyang buhay, kasi kapatid, wala na si Amon sa kanyang bahay. Sapagat si Amon may sarili ng pamilya. Kaya hindi niya nakita yung pagbagong ginawa ng ama. Ang nakita lamang ay yung kasamaan ng kanyang ama. Iba natin siya? Yung imaga, ibigay ko isang importanteng lesson about teaching our children good habits. Number one, simple lang ito. Tandaan po natin, your children are watching everything that you do. Pakilakas nga? Pakilakas nga? Okay. Lagi mong tatandaan yun. Ang ating mga anak, ang iyong anak, ay laging nagmamasid sa lahat ng iyong ginagawa. Maaring iniisip mo that they do not understand what you are doing. Akala mo lang yun na hindi pa siya nakakaintindi. But don't forget, they do understand what you are doing. Nakita mo kung gaano katatalino mga bata? Akala mo, lalo lang dyan sa may kalayuan dyan. Nagkukwentuhan kayo mag-asawa, pamura-mura ka, ba't ako ginagaya niya yung sinasabi mo? Nag-uusap kayo ng masama tungkol sa kapitbahay mo. Yung anak mo, nasa malay, ba't mo sa kalawin na, yung kapitbahay namin pala, walang niya pala yun. Huwag na ako pala yun. Sino siya? Sabi ni Dad. Napaaway ka tuloy. Nakikinig kayo sa akin? You see, your children are watching and listening everything that you do. Okay? Kaya yung evil habits today will become the lifestyle of your children sa darating na panahon. Amen? At yun ang kanyang ikapapahamak. Alright? Sapagat sa verse 23 to 24, nakatingin po yun? Nakatingin po? Okay, you see, bagamat may mensahe Diyos sa kanya, okay, gano'n nangyari, i-humble na, at siya hindi nagpakumbaba sa harap ng Panginoon. Bagamat may mensahero, matigas sa kanyang puso, nakatingin po, nung kanyang gayahin, yung kanyang natutuhan sa kanyang ama, mas masarap pa siya sa kanyang ama. Yung kanyang ama nagpakababa, pero siya walang pagkababa. Maliwanag ba? Hanggang sa kanyang ikapahamakan. Ganun din sa atin pare-pare. Kaya nga, ngayong umaga, of course, hindi naman tayo nakikita araw-araw. Hindi ko alam naman ang ugali mo pagka
wala ka sa church eh. Hindi ko alam kung sino, anong pagkataon mo pag nasa school ka, trabaho ka, bahay ka, hindi ko alam. I'm hoping na mabuting tao kayo pare-pareho. Are you with me? But let me remind you, the word what? Habits. Now, habit, sa Tagalog is what? Kaugalian. Ano ba isa? Kaugalian, tsaka gawin. Ano yung gawin? Kaugalian, gawi. Okay? Ano yung habit sa Tagalog? Kaugalian, tsaka what? Gawi. Ito yung effect of frequent repetition. Sapagkat lagi mong ginagawa, nakinig ka? Lagi mong ginagawa. Ano? Madalas, dumating yung tanong, ginagawa mo ito unconsciously. Hindi mo na kasi. Habit mo na eh. Kaya kahit hindi mo inisip, ginagawa mo. Nakikinig kayo? Amen? Di mo yung naninigarilyo. Di ba? Pagkakain, di ba? Subo, sinindihan, chopstick. Di ba namin? Amen? Di mo yung palamura. Kahit sino kaharap, nagmumura siya. Nakikinig ka sa akin? Amen? Natuwa siya, binati ka, hayop ka. Happy birthday, animal. Ganun sila, di ba? Nireview mo, ba't mo sumapa yun? This is habit. Amen? Bunga ng lagi mong ginagawa. Listen, ano yung nakikita ng mga anak mo sa'yo? Ano sa tingin mo yung kanilang tutularan sa'yo? Ito ba'y ikabubuti o ikapapahamak nila? You see that? Oo, nag-repent si Manasseh. Pero huli na. Wala na yung kanyang anak. Malaki na. Amen? Amen? Mahirap nang mabalukto sa malayo na. Hindi niya para makita pa yung pagbabago, yung repentance, yung humility na kanyang malayo na. May sariling pamilya. Kaya nung kanyang gawin, yung ginagawa ng kanyang ama, mas masahol pa sa kanyang tatay. At yun ang kanyang ikinapahamak. Sapagkat sa verse number 24, anong nangyari po? His servant conspired against him and slew him in his own house. Sapagkat sobrang sama na niya. Yes, your children are watching everything you do. Kaya kung ayaw natin na yung ating mga anak, maging mga apo, ay sundan yung ating ginagawang kasamaan. Ano kailangan? Be wise. Amen? Be wise to stop teaching them evil habits. Amen, Lisa? Amen? Yung magkaroon tayo ng evaluation sa ating sarili. Ano ba nakikita ng mga bata sa akin? Ano ba yung kanilang napapakinggan? Di ba? Amen, Lisa? Amen? At magsimula tayong turuan sila ng tama at pakitaan sila ng magandang halimbawa ng isang taong tunay na nakakilala sa Panginoong Yesu Kristo. Amen, Lisa? Amen? Lagi kang tanda, kung may mga tao man na hiling natin dapat pakitaan na mabuting ugali at pakitungo, ay dapat yung mga nasa ating bahay. Kung mabuti tayo sa ibang tao, hiling tayo dapat mas mabuti sa ating pamilya. Amen? Kung mahinahon tayo, malambot tayo magsalita, kapag kahit tayo ay galit, maniwala tayo mag-mangusap, dapat higit sa lahat din sa ating pamilya. Kung mo sabihin, anak ko naman, kapatid ko. Hindi ganun yan. Amen, siya? Amen? Ano sabi ni David? I will behave wisely. Amen? In my house.
na doon ako nagtumatahan. Your children are watching everything that you do. Amen? Amen? Teaching, hindi lang bang salita, hindi ba yung by example. Teaching by what? Example. Yung nakikita nila sa iyo. Nakikita ba nila, nagpe-pray ka? Nakikita ba kayo sa akin? Nakikita ba nila, nagpe-pray ka? Nakikita ba nila, nagbabasa ka ng Bible? Nakikita ba nila, napapakinggan ka ba nila na ikaw ay mapagpasalamat sa lahat na meron kayo? O makiklamo ka? Amen? Pag wala yung gusto mo, galit ka. Nakikinig ka sa akin? Oo, lumalaki ang akala na tama yung ginagawa mo. Amen ka siya? Amen? Kaya matama yung sa magulang na, mga anak. Kayo, hindi lang kayo nangingi sa akin. Magpasalamat kayo sa Lord. Kaya ako may naibibigay kasi ang Diyos binibigyan ako. Ha? Pag bayo kayo binigyan ko, tetegi ba kayo sa Lord? Ha? Nagpipray ba kayo na, Lord, ingatan mo po ang aming daddy para pag hihingi kami lagi, meron kami manatanggap, sana dagdagan palagi. Nakikinig ba ka sa akin? Yung mga bata, akala ang daddy, akala mo alkansya eh. Nanudukot-dukutin. Akala mo bako, nilay ka magbibintro. Hindi, ATM pala. Ang tingin sa tatay, akala mo ATM. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig mo ba kayo? Now, may dalawang klaseng habit, di ba? Outward, tsaka inward. Ano yung dalawang habits? Outward and inward. Ano yung outward? Ito yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, ano ito? Pagmumura, pag-usugal. Yun yung outward. Nakikita at napapakinggan. Inward naman, yung inward, ito naman po yung matakutin, mayabang, palalo, nagalitin, mapagtalim ng galit, ano pa? Worry, prayerlessness, faithlessness, boastful, stubborn. Pati ka sa ulo. Nakikinig ba sa akin? Stubborn. Bisa may stubborn din ang tatay, pero yung stubborn yung nanay. Ito natin ulit ha. Kung ibig mo yung anak mo, iginagalang yung mister mo, mahalaga nanay, nakikita ng anak mo, iginagalang mo yung tatay nila. Hindi mo nilalabanan, hindi mo sinasagot-sagot. Nakikinig ba ka sa akin? Amen? Ikaw din si tatay naman, kung ibig mong mahalin ng anak mo, yung asawa mo, bakit lang mahal mo at ikaw ay maingat sa kanya? Ano yun? Your children are watching, pagkatakas, number one, everything that you do. Secondly, people do not inherit sin. People learn sin. Pakibasa ka mga labas? People, hindi minamana yan. Kundi ba, natututuhan. Natutuhan lang na. Natutuhan ni Amo. Di ba? Kung paano mag-sacrifice, kung paano mag-worship doon sa Diyos-Diyosan. Hindi lang natutuhan niya. At nung kanyang, at nung ito yung kanyang ginawa, mas masahol pa siya sa kanyang ama. At nakita ng Lord na walang paraan para magsisipa siya, kundi kitli ng kanyang buhay. Yes, people do not inherit sin. People learn sin. Kaya sabi ko, diba? Okay, just because your parents ay gumawa ng mali, ay hindi na hulugang gagawin mo rin yung mali. Maraming tao, minsan may Kristiyano din naman, ginagamit yung kanyang magulang sa pagkakaroon niya ng masamang ugali.
Ako'y magagalitin, ako'y may tinutulo. Pag ako'y nagalit, nawawala ko sa sarili. Kasi ganun ang nanay ko. Now, kapag meron kang ganun katwiran, hindi siya kisang, okay, okay, it only hurts your ability, no, para baguhin ka ng Panginoon. In 2 Corinthians 5:14 to number 17, okay, kapag okay, there is a new life in Christ sa isang tunay pong naligtas. 2 Corinthians 5:14 to 17, tayo na lang, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat, pakilabas, ipinasya namin ang ganito, na kung ang isa'y namatay dahil sa lahat, kung gano'n, lahat ay namatay. 15. Tayo na, at siya'y namatay dahil sa lahat. Sino yun? Sino yung namatay dahil sa lahat? Sino yun? Si Yesu Cristo. Siya'y namatay para sa lahat. Sumunod. Upang ang nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanyang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanya at muli nabuhay. Nakita niyo po ang plano ng Diyos sa akin? Maliwanag ba? Sapagat ating tinanggap si Kristo ng Savior, ang kalooban ng Diyos ba, huwag ka na mabuhay para sa sarili mo. Mabuhay ka para kay Kristo namatay para sa iyo at muli mabuhay. Amen, Krishna? Amen? Number 16. Kaya nga, mula ngayon, ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa gayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kaya sabihin, hindi na kita titignan, Brother Eric, na ikaw yung Eric. Titignan kita, Eric, na si Kristo, tinanggap mo sa iyo. At nabubuhay ka para kay Kristo. Diba namin? Number 70, tayo lahat. Kaya, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y bawang naging mga bago. Maliwanag ba? Kaya hindi mo mainadahilan yung angkan mo kung bakit ganyan ka. Hindi mo pwedeng gawing excuses o alibi. Yung ito'y minana mo sa pagkano ng lolo mo, lola mo. Hindi. People do not inherit sin. People learn sin. You see? Pero kung naligtas ka na, di ba? Naligtas ka, magbabago ka. Magbabago ka. Okay? Kaya nga, stop blaming your parents. Ano sabi ko? Stop blaming your parents. Okay? For your sinful or evil habits. Alright? Because what? Take personal responsibility. Take personal responsibility for your own action. Huwag kang manisip. Aminin mo, I have sinned. Mali ako. Okay? Mali ako. Kaya nga, nakikinig ba kayo sa akin? Nakikinig ba kayo sa likod? Kaya nga, dahil kong sinasabi, at itinuturo ko sa inyo, no one is born homosexual. No one is born homosexual. Walang ipinanganak na bakla. Okay? It is a learned behavior. Okay? It is a learned behavior. Okay? No one is born homosexual. Ang sabi ng Bible, so God created man in His own image. In the image of God created Him. Male and what? Male and female created Him. Kaya yung sinasabi nilang binary, maka-animal na katwiran yun. Okay? Ibig din ang palabasin, nagkamali ang Diyos.
nagawa kang lalaki, yung puso mo pala babae. Kalokohan yun. Okay, yun ang mga alibay ng Diyan, ha? Okay, hindi sige, ulit ha. Homosexuality or sodomy is a choice. Ano sabi ko? It is what? It is a choice. Okay, it is a learned behavior. Ha? People do not inherit sin. Ha? People learn sin. Okay? Kaya huwag sabihin ng iba, kasi naabuso ako ng bata, kasi ay yung kapaligiran namin, gano'n. No. Natutuhan, pinili mo yun. Kagaya, di ba? Kagaya nung adik, may pinanganak bang adik? Ha? May pinanganak bang chain smoker? May pinanganak bang sugalero? May pinanganak ba na lasinggero? Mayroon ba pinanganak na gano'n? Wala kang pinanganak. Hindi ba? Natutuhan ngayon. Pinili ngayon. Ganun din ang homosexuality. Okay. Natutuhan ngayon. Alright. Ito'y hindi natural. Kaya nga sabi ko, kapag ikaw ay binatilo at nagkaroon ka sa babae, normal yun. Natural yun. So, opposite, pero pag ikaw ay may crush at ang gusto may kapag mo lalaki, abnormal yun. Hindi natural yun. Mali yun. Nakikinig ba kayo? Mahalaga na ang magulang, bantay niya yung kanyang anak, utang sa anak, hindi tama yan. Mali yan. Tayo mag-isa na. Sodomy or homosexuality is evil. Wicked. Ay, nakikinig kayo? Sodomy and homosexuality is abomination. Ito'y kalumalduman sa harap ng Diyos. Leviticus 18:20. Sodomy or homosexuality is, its punishment is death. Death. According to Romans 1:32. So people do not inherit sin. People learn sin. Amen? Nakikinig ko kayo sa akin? Amen? Kaya mga magulang, sabi ko mga magulang, tandaan po natin mabuti na tayo ay mayroong pananagutan napakabigat para sa ating pong pamilya. Amen kasi? Amen? Magulang, lolo, lola. Kaya nga, guard your home. Ano sabi ko? Guard your home. Ha? Kung naniniwala ka na mayroong diablo at mga demonyo, at totoo naman yan, tandaan lagi, ang diablo ay ibig niyang wasakin ang iyong tahanan. So, guard your home. Ha? Okay, pangalawa, guard the influence of your children. Ano sabi ko? Guard? Pangalawa, the influence of your children. Tingnan mo. Babantayin mo. Okay? Sinasabi ko yan sapagkat yung social media, mga pelikula, news media, television, ito yung merong napakalaking influensya sa tao ngayon. Sa lipunan. At ang malungkot, nakikinig ba kayo? Nakikinig ba kayo? Social media, television, movies, news media, itong lahat na ito, it promotes homosexuality. It promotes homosexuality. Mas makiling sila doon. Napasin mo ba yan? And guard the association of your family. Ang sabi ko, guard what? The association of your family. Babantayin mo rin kung sino lagi nilang kasama. Liwanag ba? Liwanag ba? Babantayin mo yun. Okay. May karapatan tayo sapagkat binigay sila sa atin ng Diyos, hindi ba? Ano sabi ng 1 Corinthians 15:33? Unang Corinthians 15:33? Evil communication corrupt good manners. Ulit ko, evil communication corrupt good
ang masamang kasama sumisira ng mabuting ugali. Kaya lagi binabanggit, okay, huwag kayong babarkada, umiwas kayo, lumayo kayo sa mga homosexual. Kahit babae ka, dalaga ka, hindi tamang may barkada ang bakla. Ay, hindi ba sa akin? Amen? Bakit, Pastor? No. Ano sabi ng Bible? Okay, ang homosexuality, ito'y abomination sa harap ng Diyos. Sasamahan mo ba yung kami magtungo sa Panginoon? Ay, hindi ba sa akin? No. And guard their church life. Sabi ko, guard what? Their church life. Babantayin mo rin yung kanilang church life. Okay? Mahalagang bagay, mga magulang, ano po, na ating ipamulat sa ating mga anak, na the church attendance is to make church attendance the highest priority and the most important sa ating pamilya. Amen, Christian? Amen? In Isaiah chapter 4, verse number 1. Isaiah 4:1. So, nandito po, Isaiah chapter 4 and number 1. Okay, nakatihin po? Isaiah 4:1. Okay, basahin niyo po. Yung unang laman. Anong paunawa niyo? Okay, tumutukoy sa niya. Anong pagkaunawa niyo? Prophetic o hindi? Prophetic o hindi? Okay? 7 babae sa isang lalaki. Bakit 7 babae sa isang lalaki? Ano mo sabihin? Tiriya kami shortage. Nakatay mo? Prophetic ba? Ha? Ano sabi? Teka, any that day. Anong day yun? Anong day yun? 7 generation. 7 women shall what? Bakit? Bakit 7 babae sa isang lalaki? Bakit? Wala na ba silang makita lalaki? Bakit nagkulang? Bakit nagkulang? Ba't may shortage? Bakit may shortage? Ha? Sapagkat mas marami niyo nawa. Makalakas? Ha? Oo, 6. Now, naiintindihan niyo bakit ganito ang salita? Ha? Concern na po sa pamilya niyo. Concern na po sa mga bata niya na nagsisinalaki. At 7 babae ay magsisihawak sa isang lalaki sa araw na iyon. So, sapagkat wala nang matagpuan na tunay na lalaki. Maasa ko na lahat ng lalaki dito, tunay na lalaki. Amen? Amen? Kung alanganin ka, ay challenge yun ngayong repent, mali ka, karuman-tuman ka sa harap ng Diyos. Pero may pag-asa ka pa, kung tulad ka, magsisisi, at tunay mo talagang si Christ, bilang yung tagapagligtas, makaligtas ka, mapapatawad ka, at may bagong tao ka kay Kristo. Okay? Number 3, kaya nga it is a learned behavior. It is a learned evil habits. Okay? So kaya nga, your children are watching everything that you do. Tama ba? Ano pangalawa? People do not what? Do not inherit. Walang ipinapanganak na ganyan. Kaya natutuhan kaya. Alright? Kaya nga mga magulang, magbantay. Maging mapagbantay. Okay? Maging sa mga barkada nila, pinamanood nila, maging sa kanilang church life. Okay? Maging mapagbantay. Make church
regular habit in your home. Amen? Ulit ko lang, make church attendance on Lord's Day a regular habit in your home. Isaiah 38 and verse number 19. Isaiah 38 and number 19. 38:19. Nandiyan na po kayo? 38:19. Kayo po lahat? Kayo lahat? The living, He shall praise thee as I do this day. The Father to the children shall make what? Make know what? Thy truth. Kayong mga ama ang magtuturo ng katotohanan sa iyong mga anak. Amen? The living, habang nabubuhay ka. Okay? Amen? Habang nabubuhay ka. Tingnan mo number 18. 18. For the grave, nakalabas ka? Oo nga. Parang bigyan ako ngayon eh. Nakalabas ka number 18? For the grave cannot praise thee. Death cannot celebrate thee. They that go down into the pit cannot hope for thy truth. Now, sino ang magpupuri? Sino magpapakanal ng katawanan? Number 11, the living. He shall praise thee. The Father sa kanyang mga anak shall make known thy truth. Alright, number 3. You may get right. Pero yung naturuan mong gumawa ng mali, we often continue to do evil. Okay? Now, si Manase, nagbago. Diba? Nung siya po'y nagdurusa, bunga ng kasamaan na kanyang ginawa, nag-repent siya, nagsisi siya, nagbago siya. Ang malungkot, yung naturuan niya na kanyang anak. Na gumawa ng mali. Diba? Nagpatulog at higit na naging masama kaysa sa kanyang ama. Amen? Kaya hanggat maaga pa, okay, tayo pala, ating tignan ng ating sarili. Yung mga salitang lumalabas sa ating bibig, yung ating mga ginagawa na nakikita ng maliliit na yan. Mapaayos ba sila? O ito yung kanilang ikapapahama. Yes, you may get right. But those you taught to do wrong, we often continue to do evil. Okay? Kaya nga sabi ng isang pastor, if the only reason para mamuhay tayo ng tama ay alang-alang sa ating mga anak, mabuting kadahilanan yan. Okay? Mabuting kadahilanan yan. Alright? Kaya nga, teach them and train them. Godliness and faithfulness, hindi lamang sa ating ituturo, kundi sa ating magandang halimbawa ipapakita. Sabi nito si, hinabot ko inadala ko ito, sabi nito si Forsyth, sabi niya, if we do not teach our children the truth, if we do not teach our children the truth, the world is ready to teach them falsehood. Totoo yan. Okay? Kaya lagi mong tingnan yung maliliit na nakatingin at nakikinig sa iyo. Tingnan mo sila. Alam niyo ba yung isang kinuwento ko na isang tatay na nag-backslide. Christian siya, nag-backslide siya. Ayaw niya mag-church. Malayo niya sa Panginoon. At nagsimula siyang uminom-inom ng alak. At isang gabi habang umuulan,
papunta na naman siya dun sa lugar na iinom siya ng alak. At pumapatak-patak mo lang, labas siya ng bahay, naglalakad siya, at kung siya malayo-layo na, naramdaman niya, may tao sa kanyang likuran. Nung likurin niya, yung kanyang anak na bunso, 3 taon. Sabi niya, anak, anong ginagawa mo? Ang sabi ng anak, Daddy, I follow your step. Ang sabi ng anak, I follow your what? Step. Ay, sabi ng tatay, yung anak ko pala, sinusundan ang aking lakad. Saan ba ako pupunta? Sa mali. Na doon niya lang nakita yung kanyang pagkakamali. Imagine, may mga tao na sumusunod sa iyong hakbang. Tingnan mo natin. Yung kung ikaw ay susundan nila at papakinggan nila, mapapabuti ba sila o mapapahamak sila? Nung si Amo na napahamak, wala nang solusyon. Masyadong malalim yung kanyang pagkakasala. Tama ba? Masyadong malalim. At ang solusyon is what? Putulin na lang mo siya. Yes, Christian, many parents get right with God at some point, but their children never follow that example because they are too deep in their sin para makita pa yung ginagawang tama ngayon ng kanyang magulang. Okay? Yes, you may get right, but those you taught to do wrong will often continue. Alright? Kaya hanggat may panahon pa, tayo mga magulang, ating tingnan ng ating sarili. Okay? Ang buhay ko ba'y matuwid sa harap ng Diyos? Ako ba'y mabuting halimbawa sa kanila? Anong mabuting bagay ang naituturo ko ngayon sa mga bata na yan? And lastly, someone need to break the chain of evil, teaching evil and bad habits. And of course, dapat ikaw yan. Amen? Dapat ikaw yung samula yan. Okay? Na babali, papatid ng maling turo at masamang gawin. Kung meron man, saan ka o pamilya? Amen, Christian? Amen? Mahalaga lang may magsisimula. Di mo ba? Okay, ito na naalala ko, meron akong nasa misa na ang title, First Generation of Believers. The first generation of believers in 2 Timothy chapter 1 and number 5. Okay? Yung pinagmula ni Timothy, hindi sila Christian family. Actually, yung tatay ni Timothy ay Greek. Diba? Pagan worshiper yung kanyang ama. Yung nanay niya, ang Hudyo. No? Okay, yung lola niya, dito, 2 Timothy chapter 1 and number 5. 2 Timothy 1:5. Verse number 2, sabi ni Pablo to Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God whom I serve. Number 4, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy when I call to remembrance yung faith na hindi pa kunwari na nasa iyo, na unang nakita ko sa iyo sa iyong lola, kaya mo na si Lois, at sumunod sa nanay mo na si Miss, at ako'y lubos na naniniwala na nasa iyo rin. Nakita mo, sila yung unang henerasyon ng believers sa ang kanila Timothy. Now again,
pagano. Okay? Salamat na lamang unang naligtas yung kanyang lola na si, ano pangalan? Lois. Sumunod, nasa sino? Yung nanay niya, ano pangalan? Sumunod, si Timothy na. Any Christian? Amen? Amen? Sino yung unang henerasyon ng Kristiyano sa kanilang angkan? Kaya ano sabi ko? Someone needs to break what? The chain of what? Sinful or evil habits. Amen? Amen? Alam ko itong outline nito, nakita ko ito sa isang pastor eh. Ito ang ginamit niya. Okay? The cycle of unbelief. Nakikita ba kayo? The cycle of unbelief can be broken by one. I-follow niyo? Huwag mong sabihin na ang angka namin mula kaluluwa kami sa lalong katoliko na. No. Yung cycle of unbelief na tutuhan na lamang yung ng anak nagpalipat-lipat. I-follow niyo? At maaari ngayon, yung cycle of unbelief ay mabasag ng isa at ikaw yun. Kung magtitino ka lang. I-follow niyo? So I challenge you this morning. Kung sa iyong angkan ay puro unbeliever at ikaw lang mga believer, magpasalamat ka. Maaaring yung cycle of unbelief ay mabasag ng isa at ikaw yun. Amen? Ano kailangan lang? Someone needs to break the chain. Amen? Someone needs to break the chain. Mga nasenggalo anak yan, ang kanyang. Mga bibigyan ko, ano ka mga makukulang ba yan? Hindi ba? Yan yung mga angkan ng mga nanggagawa ng lambanog sa lugar na yun. Nagpasalin-salin na, di ba? Para ikaw yung isa na nababasag mo para matigil na yan. Sa mga diswat, the cycle of belief or believing can be started by one. Ikaw yun. Sinimulan ng lolang si Lois, tayo din. Amen? Natutuhan ng anong nanay na si Eunice. Amen? At natutuhan din ni Timothy. Ngayon, nakaabot sa atin. Inumpisahan lang mo, isa. Amen, Christian? Now, last thing, Christian, don't forget, believers is to walk under the control of the Holy Spirit. Hindi nung habits. The Holy Spirit is to have the control over all areas ng ating buhay. Hindi yung ating nakaugalian na lamang o nakasanayan o ng ating gawin. But what? The Holy Spirit. Amen? At ito ang kailangan ng ating pamilyang makita. Sa Ama, sa Nanay, sa ating lahat, maging sa lolo at lola. Amen? Amen? Matutuhan nila, hindi yung evil habit nila. Okay? Patay lang dito ngayon. At habang nakatayo, nakapigilan lahat, hindi ko alam kung sa ating kalagitnaan ay meron pang